Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Sir Miguel Santos at ngayon ay ating tatalakayin ang paksa tungkol sa lihim na kapangyarihan ng ilang uri ng keso sa pagpapalakas at pagkumpuni ng kalamnan para sa mga nakatatanda. Sa loob ng maraming taon, ang keso ay itinuturing na kontrabida sa kusina. Masyadong mataba, masyadong maalat, masyadong malinamnam para sa kahit sino, lalo na para sa ating mga may edad na 70 pataas. Ngunit paano kung lahat ng akala mong alam mo tungkol sa keso ay mali pala? Paano kung sa likod ng malakremang tekstura at mayamang lasa nito, ang ilang partikular na keso ay nagtataglay ng susi sa muling pagbuo ng mga tumatandang kalamnan at paglaban sa tahimik na magnanakaw ng lakas, ang sarcopenia. Ang mga matitigas na keso tulad ng Swiss, Parmesan at Emmental ay likas na mayaman sa leucine at madaling tunawin dahil sa proseso ng pag-iimbak nito. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay hindi na gaanong tumutugon sa protina. Ito ay isang kondisyon na tinatawag na anabolic resistance. Dito pumapasok ang ikalawang pag-aaral mula sa ProtAge Study Group, isang international na pangkat ng mga eksperto mula sa Europa, Canada, at US. Natuklasan nila na ang mga matatanda na higit sa 60 ay nangangailangan ng 25 hanggang 30 gramo ng dekalidad na protina bawat kainan na may hindi bababa sa 3 gramo ng leucine, isang amino acid na nagpapagana sa pagbuo ng kalamnan. Ngayon, ibubunyag ko ang 3 pambihirang keso na hindi lamang ligtas para sa mga senior. Sila ay tunay na makapangyarihang kaalyado sa laban para mapanatili ang mass ng kalamnan at mobility. Ito ay hindi ang mga keso na makikita mo sa bawat estante ng supermarket. At tiyak na hindi ito ang mga kinukuha ng karamihan bilang isang guilty pleasure. Sa katunayan, karamihan sa mga doktor at nutrisyonista ay nagsisimula pa lamang na irekomenda ang mga ito ng tahimik sa mga higit na nangangailangan. Kaya ano ang mga lihim na kesong ito na nag-aayos ng kalamnan at paano mo sila masisiyahan para sa pinakamataas na benepisyo nang hindi isinasapanganib ang iyong kalusugan? Manatili sa akin dahil sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung aling mga keso ang pipiliin, kung paano kainin ang mga ito, at kung bakit maaring ito na ang pinakamasarap na reseta na natanggap mo. Handa nang baguhin ang lahat ng akala mong alam mo tungkol sa keso. Magsimula na tayo. Saan mo kami pinapanood? Ipaalam sa amin sa mga komento. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng komento. Kahit ang pag-type ng isa kung nagustuhan mo ang video ay malaking bagay na para sa amin. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin tungkol sa aming mga video at channel. Alin sa mga gawin na ito ang pinaka nagbigay inspiration sa iyo? Mag-iwan ng komento at sabay-sabay tayong lumakas. Maraming tao na higit sa 60 ang minamaliit kung gaano kahalaga ang kalusugan ng kalamnan sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan, sigla, at kalidad ng buhay. Maaring napansin mo na habang ikaw ay tumatanda, ang mga gawain na dati ay parang walang kahirap-hirap, tulad ng pag-akyat sa hagdan o pagbubuhat ng mga grocery, ay nagsisimula ng mga ilangan ng mas malaking pagsisikap. Ang unti-unting pagkawala ng lakas at mass ng kalamnan na ito, na kilala bilang sarcopenia, ay nakakaapekto sa milyon-milyong matatanda na higit sa 60 at nagdudulot ng malaking banta sa mobility at pangkalahatang kagalingan. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na ang isang bagay na kasing simple at kasiyasiya tulad ng keso ay maaring gumanap ng isang malakas na papel sa paglaban sa paghina na ito at pagsuporta sa muling pagbuo ng kalamnan?
manatili sa akin at ipapaliwanag ko kung bakit ang pagsasama ng mga particular na keso sa iyong pang-araw-araw na dieta ay maaaring maging isang game changer para sa kalusugan ng iyong kalamnan at kung bakit ang dieta kasama ang ehersisyo ang iyong pinakamalakas na kaalyado sa laban na ito. Ang pangalan ko ay Dr. Miguel Santos at ginugol ko ang maraming taon sa pag-specialize sa kalusugan ng kalamnan para sa mga matatanda. Sa pamamagitan ng aking trabaho, nakita ko mismo kung paano ang personalized na nutrition ay maaring makaimpluwensya ng malaki sa pagpapanatili ng mass ng kalamnan at maging sa pagpapatibay ng muling pagbuo sa mga taong higit sa 60. Habang ang ehersisyo ay nananatiling pundasyon sa laban na ito, ang papel ng mga pagkaing mayaman sa protina, lalo na ang ilang mga keso, ay madalas na napapabayaan o hindi nauunawaan. Maraming matatanda ang umiiwas sa keso, nag-aalala sa nilalaman nitong taba o asin o simpleng hindi alam ang mga benepisyo nito. Ngayon, gusto kong hamunin ang pananaw na iyon sa pamamagitan ng pag-highlight ng 3 partikular na keso na namumukod tangi dahil sa kanilang kahangahangang mga katangian na sumusuporta sa kalamnan. Ang mga kesong ito ay hindi lamang masarap. Sila ay puno ng mga sustansyang mahalaga para sa pagkumpuni, paglaki, at pagpapanatili ng kalamnan. Bakit keso? Maaari mong itanong, nag-aalok ang keso ng isang puro na mapagkukunan ng dekalidad na protina na siyang pangunahing sangkap ng tissue ng kalamnan. Ngunit hindi lahat ng keso ay pantay-pantay pagdating sa pagsuporta sa muling pagbuo ng kalamnan, lalo na sa mga matatanda na higit sa 60. Binabago ng proseso ng pagtanda kung paano tinutunaw at ginagamit ng ating mga katawan ang protina. Kaya, ang pagpili ng mga keso na may tamang balanse ng mga sustansya at bioavailability ay mas mahalaga kaysa dati. Bukod pa rito, nagbibigay ang keso ng mga kritikal na bitamina at mineral na gumaganap ng mga pansuportang papel sa paggana ng kalamnan at kalusugan ng buto, tulad ng calcium, bitamina B12 at phosphorus. Ang estratehikong pagsasama ng mga kesong ito sa iyong mga pagkain ay makakatulong na i-optimize ang muscle protein synthesis, ang proseso kung saan kinukumpuni at bumubuo ng bagong muscle fiber ang iyong katawan. Isang mahalagang salik sa pagkontra sa sarcopenia. Ang sarcopenia mismo ay isang mabagal ngunit walang humpay na proseso. Nagsisimula ito kasing aga ng iyong 30s, kung saan ang mass ng kalamnan ay nagsisimulang bumaba sa rate na humigit kumulang 1% bawat taon at bumibilis pagkatapos ng 60. Ang pagkawala na ito ay hindi lamang tungkol sa hitsura o lakas, maaari itong malubhang makaapekto sa balanse, magpataas ng panganib ng pinsala, at magpababa ng iyong kakayahang magsagawa ng pang-araw-araw na gawain, na humahantong sa nabawasang kalayaan. Ang magandang balita ay hindi maiiwasan ang sarcopenia. Sa pamamagitan ng nakatarget na nutrisyon at pisikal na aktibidad, maaari mong pabagalin, ihinto, o kahit nabaligtarin ang ilan sa mga pagbabagong ito. Dito pumapasok ang synergy ng ehersisyo at dieta, particular ang protina na iyong kinukonsumo at kung gaano ito kaepektibong ginagamit ng iyong katawan. Sa paglipas ng mga taon, binigyang pansin ng pananaliksik ang kahalagahan ng kalidad at timing ng protina sa mga matatanda. Hindi tulad ng mga mas bata, ang mga higit sa 60 ay maaaring mangailangan ng bahagyang mas maraming protina at mas pantay na pamamahagi ng pagkonsumo ng protina sa buong araw upang ma-maximize ang muling pagbuo ng kalamnan.
Ito ay dahil ang mga tumatandang kalamnan ay hindi na gaanong tumutugon sa pagkonsumo ng protina, isang phenomenon na tinatawag na anabolic resistance. Sa makatuwid, ang pagpili ng mga mapagkukunan ng protina na hindi lamang mayaman sa mahahalagang amino acid, kundi pati na rin madaling tunawin ay mahalaga. Dito nangingibabaw ang ilang mga keso. Nag-aalok sila ng mayamang mapagkukunan ng casein at whey proteins na parehong malawakang pinag-aralan para sa kanilang mga epekto sa pagpapanatili ng kalamnan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa hilaw na nilalaman ng protina. Ang mga bitamina tulad ng B12 na karaniwang matatagpuan sa keso ay gumaganap ng mahalagang papel sa metabolismo ng enerhiya at produksyon ng pulang selula ng dugo na sumusuporta sa tibay at paggaling ng kalamnan. Ang calcium na sagana sa maraming keso ay sumusuporta sa mga pag-urong ng kalamnan at nagpapanatili ng density ng buto na binabawasan ang panganib ng mga bali na maaaring mangyari kapag humina ang lakas ng kalamnan. Ang phosphorus, isa pang mineral na nasa keso, ay malapit na nakikipagtulungan sa calcium at vitamina D upang mapanatili ang integridad ng kalansay. Kaya, ang keso ay maaring maging isang maginhawa at masarap na paraan upang matugunan ang ilang mga pangangailangan sa nutrisyon na mahalaga para sa kalusugan ng kalamnan. Ngayon, maaaring iniisip mo, alam kong mabuti ang keso, ngunit alin ang pinakamainam para sa muling pagbuo ng kalamnan pagkatapos ng 60? Iyan ay isang mahusay na tanong. At iyon mismo ang susunod kong tatalakayin. Bagamat maraming keso ang may mga kapaki-pakinabang na katangian, tatlong partikular na uri ang namumukod-tangi dahil sa kanilang natatanging kombinasyon ng mga sustansyang sumusuporta sa kalamnan at praktikal na versatility. Ang mga kesong ito ay hindi lamang nagbibigay ng protina na kailangan mo, kundi nagdudulot din ng iba pang mga bentahe tulad ng mas mahusay na digestibility, mas mababang nilalaman ng sodium o karagdagang mga bitamina at mineral na nagiging mas mahalaga sa pagtanda. Bago tayo dumako sa mga partikular na kesong iyon, mahalagang bigyang diin na ang muling pagbuo ng kalamnan ay isang holistic na paglalakbay. Ang pagsasama ng tamang keso ay isang piraso lamang ng puzzle. Ngunit ito ay isang piraso na hindi mo gustong laktawan. Kasabay ng regular na ehersisyong nakabatay sa resistance. Ang pagbabalanse ng iyong mga pagkain sa mga kesong mayaman sa protina na ito ay maaaring magpabago ng sitwasyon pabor sa pagpapanatili ng mas at lakas ng kalamnan. Maraming tao na higit sa 60 ang nagkakamali sa pagtuon lamang sa ehersisyo nang walang sapat na atensyon sa nutrisyon o vice versa. Ngunit ang katotohanan ay magkaugnay ang dalawa. Sa praktikal na paraan, nangangahulugan ito ng pagpaplano ng iyong mga pagkain at merienda upang isama ang mga dekalidad na mapagkukunan ng protina tulad ng keso sa regular na pagitan sa buong araw. Ang estratehiyang ito ay tumutulong na malampasan ang anabolic resistance sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong mga kalamnan ng isang tuloy-tuloy na supply ng mahahalagang amino acid. Nangangahulugan din ito ng pagiging maingat sa mga laki ng serving at pagpapares ng mga keso sa iba pang mga pagkaing masustansya tulad ng mga gulay, whole grains, at malusog na taba upang suportahan ang pangkalahatang kalusugan. Kaya, paano kung sasabihin ko sa iyo na sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng 3 partikular na keso sa iyong pang-araw-araw na gawain sa pagkain, maaari kang lumikha ng isang malakas na estratehiya sa nutrisyon upang labanan ang sarcopenia.
Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong dieta o isuko ang iyong mga paboritong pagkain. Sa halip, maaari kang mag-enjoy ng masasarap at nakakabusog na pagkain na sumusuporta sa kalusugan ng iyong kalamnan at nagpapanatili sa iyong pakiramdam na malakas at kumpiyansa habang ikaw ay tumatanda. Sa susunod na bahagi, ibubunyag ko ang una sa tatlong kesong ito. Ipapaliwanag ang natatanging nutritional profile nito at kung bakit ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa muling pagbuo ng kalamnan sa mga matatanda na higit sa 6 punto. Ibabahagi ko rin ang mga praktikal na paraan upang isama ito sa iyong pang-araw-araw na pagkain upang masimulan mong maranasan ang mga benepisyo kaagad. Tandaan, ang muling pagbuo ng kalamnan pagkatapos ng sanut ay makakamit at nagsisimula ito sa mga matalinong pagpili na maaari mong tamasahin araw-araw. 1. Swiss cheese. Magsimula tayo sa unang keso na inirekomenda ko para sa muling pagbuo ng kalamnan sa mga matatanda na higit sa 60 ang Swiss cheese. Ang Swiss cheese ay hindi lang yung may mga iconic na butas na marahil ay naaalala mo mula sa mga sandwich nung bata ka pa. Ito ay isang powerhouse ng nutrisyon, lalo na pagdating sa pagsuporta sa kalusugan ng kalamnan. Kung naghahanap ka ng keso na may mataas na kalidad ng protina at mahahalagang bitamina, ang Swiss cheese ay nararapat sa isang pangunahing pwesto sa iyong dieta. Namumukod tangi ang Swiss cheese dahil sa kahanga-hangang nilalaman nitong protina. Ang protina, siyempre, ang pangunahing sustansya na ginagamit ng iyong katawan upang kumpunihin at buuin ang tissue ng kalamnan, ngunit hindi lahat ng protina ay pantay. Nag-aalok ang Swiss cheese ng isang kumpletong profile ng protina na nangangahulugang naglalaman ito ng lahat ng mahahalagang amino acid na kailangan ng iyong mga kalamnan upang epektibong makabawi. Ito ay particular na mahalaga pagkatapos ng edad na 60 kung kailan bumababa ang kahusayan ng katawan sa paggamit ng protina. Bukod sa protina, mayaman ang Swiss cheese sa bitamina B12, isang sustansya na kung minsan ay napapabayaan, ngunit ganap na mahalaga para sa kalusugan ng kalamnan at nerbiyos. Ang bitamina B12 ay gumaganap ng isang critical na papel sa metabolismo ng enerhiya na tumutulong na i-convert ang pagkain na iyong kinakain sa magagamit na enerhiya para sa muling pagbuo ng kalamnan. Ang calcium ay isa pang bituin na sustansya na matatagpuan sa Swiss cheese. Kilala ito sa pagpapanatili ng matibay na buto, at ang matibay na buto ay pundasyon para sa paggana ng kalamnan. Bukod pa rito, ang katamtamang antas ng taba sa Swiss cheese ay maaring maging kapaki-pakinabang kapag kinonsumo sa angkop na bahagi. Ang taba ay sumusuporta sa produksyon ng hormone, kabilang ang mga hormone na nakaka-impluwensya sa pagpapanatili at pagkumpuni ng kalamnan. Dahil sa versatility nito, maaari mong isama ang Swiss cheese sa mga sandwich, salad, o bilang bahagi ng isang merienda na mayaman sa protina kasama ang whole grain crackers. Kahit isang maliit na halaga, tulad ng 1 o 2 onsa, ay maaaring makabuluhang mag-ambag sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa protina. Mahalaga ang portion control. Ang pagpapanatili ng moderate na servings, mga 1 hanggang 2 onsa bawat araw, ay akma sa isang heart-healthy diet. Para sa mga nagbabantay sa sodium intake, ang Swiss cheese ay may moderate na antas ng asin kumpara sa ibang keso. Dahil din sa natural na proseso ng aging nito, nababawasan ang lactose content ng Swiss cheese kaya mas madali itong tunawin. 2. Mozzarella cheese. Ngayon, pag-usapan natin ang ikalawang keso, ang mozzarella. Bukod sa masarap na lasa nito,
Ang mozzarella ay nag-aalok ng mga natatanging benepisyo sa nutrisyon na ginagawa itong mahalaga para sa pagsuporta sa kalusugan ng kalamnan habang tayo ay tumatanda. Ang isa sa mga natatanging katangian ng mozzarella ay ang mataas na concentration nito ng whey protein. Ang whey protein ay isang mabilis matunaw na protina na malawakang pinag-aralan para sa kakayahan nitong pasiglahin ang muscle protein synthesis. Para sa mga matatanda na higit sa 60 na madalas harapin ang anabolic resistance, ang pagkonsumo ng isang mapagkukunan ng mabilis na nasisipsip na protina tulad ng whey ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Isa pang bentahe ng mozzarella ay ang medyo mababang nilalaman nito ng sodium. Ginagawa itong isang mas heart-friendly na option. Ang sariwang mozzarella ay hindi rin gaanong naproseso, na nagpapanatili ng mas maraming natural na sustansya at ginagawa itong mas madaling tunawin. Paano mo isasama ang mozzarella sa iyong dieta? Dahil sa banayad na lasa nito, madali itong ihalo sa almusal, tanghalian, at hapunan. Subukang magdagdag ng sariwang mozzarella sa isang omelette, sa isang wrap or sandwich, o ihalo sa mga salad. Dahil sa mabilis na digestion at absorption nito, ang mozzarella ay epektibo lalo na kapag kinain pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Ang pagkain ng mozzarella sa loob ng 1 oras pagkatapos mag-ehersisyo ay maaaring mapahusay ang kakayahan ng iyong kalamnan na muling buuin at lumakas. 3. Emmental cheese. Dumako na tayo sa pangatlong keso, ang Emmental cheese. Ang kesong ito ay maaaring hindi pamilyar sa ilan. Ngunit ito ay isang nutrient-dense na option na nag-aalok ng natatanging combination ng mga benepisyo. Kilala ang Emmental cheese sa mayamang nilalaman nito ng bioavailable na calcium at phosphorus, dalawang mineral na magkatuwang na sumusuporta sa parehong pag-urong ng kalamnan at density ng buto. Ang sapat na calcium ay mahalaga hindi lamang upang maiwasan ang osteoporosis, kundi pati na rin upang mapanatili ang lakas ng kalamnan na kailangan para sa pang-araw-araw na gawain. Ang phosphorus naman ay tumutulong sa pagbuo ng mga buto at ngipin at may papel sa produksyon ng enerhiya. Ang proseso ng aging ng emmental ay nagpapababa rin sa lactose content nito. Kaya mas madali itong tunawin para sa mga may mild lactose intolerance. Dahil sa versatility nito, maaari mong isama ang emmental sa mga lutong pagkain tulad ng casseroles at gratins, o hiwain para sa mga sandwich. Tulad ng ibang keso, mahalaga ang portion control. Ang isang serving na mga 1 hanggang 2 onsa ay sapat na upang makabuluhang mag-ambag sa iyong pangangailangan sa calcium at phosphorus habang umaakma sa isang malusog na dieta. Paano? Pagsamahin ang lahat ngayong pamilyar ka na sa mga individual na benepisyo ng Swiss, mozzarella at emmental na keso. Pag-usapan natin kung paano pagsamahin ang mga ito sa isang praktikal at balanseng plano sa pagkain. Ang susi ay ang pamamahagi ng protina sa buong araw. Layunin na isama ang isang katamtamang bahagi ng isa sa mga kesong ito sa bawat pangunahing pagkain at maging bilang merienda. Halimbawa, mag-omelette na may mozzarella sa umaga, sandwich na may Swiss cheese sa tanghalian, at casserole na may emmental sa hapunan. Mahalaga ang portion control. Karaniwan ay 1 hanggang 2 onsa bawat serving. Ipares ang keso sa iba pang masustansyang pagkain tulad ng mga gulay, whole grains, at malusog na taba upang lumikha ng balanseng pagkain. At huwag kalimutan, ang ehersisyo, lalo na ang resistance training, ay critical. Ang keso ay nagbibigay ng protina na kailangan ng iyong mga kalamnan. Ngunit kung walang stimulus ng ehersisyo, limitado ang paglaki at pagpapanatili ng kalamnan.
sa pamamagitan ng maingat na pagsasama ng Swiss mozzarella at Emmental na keso sa iyong mga pagkain na may pansin sa laki ng serving, timing, at mga komplementaryong pagkain, lumilikha ka ng isang sustainable at kasiyasyang estratehiya sa nutrisyon. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang sumusuporta sa muling pagbuo ng kalamnan, kundi nag-aambag din sa pangkalahatang sigla at kalidad ng buhay sa iyong 60s at higit pa. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo upang tumanda ng may lakas, kumpiyansa at kalayaan